And joining us now to weigh in on this, we have Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Good morning. Congressman, welcome to the program. Morning, Ms. Gretchen. Maraming salamat sa pag-imbita uli sa inyong programa. Okay. Unang-una, no, tama ba that the House Minority Bloc finds no compelling reason yet to initiate an impeachment complaint against the President despite the claims of Zaldico? Yung binabanggit kasi namin, may espasyo, may puwang doon sa statement ni resigned Representative Zaldico. Pero ang problema, wala siyang legal weight. So kaya ang sinasabi namin ay bumalik siya sa Pilipinas, panumpaan niya yung binabanggit niya, nang sa gayon magkaroon ng legal weight, magkaroon ng legal bearing. Ang problema kasi ngayon pinost niya lang sa social media. So hindi siya admissible before the courts or any investigative bodies. So what we are saying is yung binanggit ni former Representative Zaldico, importante yan. Importante yan. At pinatutunayan lang yan yung posisyon namin sa minorya na magkaroon ng investigasyon across all levels of bureaucracy, including the President. Now, because of presidential immunity, the only way that you can investigate or make the President accountable is through impeachment. So yan yung binabanggit namin. Okay, but for you, listening to the video statements, meron pa 3 part yun, do the accusations line up? Pag pinakinggan mo, ano yung, what was on your mind when you were hearing what he was saying at yung kwento na ilatag niya? Kaya binabanggit ko rin na may espasyo dun sa sinasabi ni former Representative Zaldico kasi remember he was the former Appropriations Committee Chair. Hindi basta-basta pwedeng isantabi yung mga allegations ni Zaldico. Kaya kami rin ay nananawagan na dapat magkaroon ng investigasyon at paitalang si Pangulong Bongbong Marcos kasi matagal na namin sinasabi imposibleng walang hand ang Pangulo. At kailangan masuri o maimbestigahan ano yung exactly naging role niya dito sa usapin ng flood control scandal. Remember, the President has repeatedly said they have reviewed, they have inutay-utay nila, tinilad-tilad nila yung budget before signing it into law. Pagkapirma, ito sumambulat agad sa atin, 2025, sumambulat yung kaliwat kanan ng mga anomalous and ghost projects. And remember, yung DBM, nasa executive yan. So lahat ng mga paggalaw, mga insertions and diversions, the DBM knows it. So imposibleng sabihin ng executive, walang alam ang ehekutibo, walang alam ang palasyo. So kaya kailangan nating malaman ano specific yung naging role, naging gampanin ng Office of the President dito sa iskandalo na kinakaharap natin. At magkakaroon lang ng light dyan sa usapin na yan kapag nagkaroon ng investigasyon, kabilang na definitely yung Office of the President. O yun nga rin yung gusto kong tanungin, ano? Paano kaya naging posible yun na billions got siphoned or goes around the budget process without the President knowing? I mean, this is involving people in his backyard. Kasama na dyan si E.S. Bersamin, ang kamag-anak ni E.S. Bersamin na si Adrian Bersamin, grandson ba o grandnephew. Kasama na dyan si DBM Secretary Pangandaman. Anong tingin niyo dito? No? I mean, with the involvement of the President at yung closest to him is being linked to the flood control scandal. Alam mo, Ms. Gretchen, I talked to former DBM Secretary Butch Abad. Na-meet ko siya sa isang activity. At binabanggit niya, miski piso o 5, alam yan ng DBM kapag gumalaw yan. What more kapag billion o hundreds of billions of pesos ang pinag-uusapan. So nalalaman yan ng DBM. At syempre, ang DBM, nag-a-act yan upon the directive of the President. Remember, alter ego nga ng Presidente ang DBM Secretary. So lahat dumadaan yan sa Office of the President for approval. Syempre, titignan niya ng Pangulo.
nararapat bang gawin yan or what not. Tapos ito, yung statement nga na nasangkot na si former ES Lucas Bersamin at yung mga nakapaligid sa kanya. Yan yung binabanggit natin, pinatutunayan lang yan na yung usapin ng korupsyon nadadamay na hanggang yung pinakamataas na posisyon sa ating bansa, all levels of bureaucracy. Malacanang, Senate, House of Representatives, even nga the constitutional commissions like COA. Diba? Nadamay na o nasangkot na dito sa usapin ng korupsyon. So all levels of bureaucracy, including the constitutional commissions, nasangkot, so compromised. All the more na dapat magkaroon ng investigasyon. Yung binabanggit namin na magkaroon ng investigasyon, tunay na independent investigation. The problem is, the Independent Commission for Infrastructure, whether we like it or not, ang pananaw ng mga tao dyan, compromised na yung credibilidad because the President created the ICI through executive order. Now, how can we expect the Independent Commission for Infrastructure to investigate yung opisina na nag-create sa kanya? So, kaya connected dito sa panawagan for investigation, we are calling na maisabatas na in the soonest possible time yung ICI bill. So that the ICI can have power of its own, staffing of its own, funding of its own. Nag-ooperate at nag-i-exist siya truly independent from the office of the President. As long as it is attached or under the office of the President, even yung mga staffing, yung funding niya, compromise yan, we cannot expect that the ICI will subject the President to investigation. While we are saying the President is immune from suit, wala namang nagsasabi na immune siya from investigation. At kapag lumabas doon sa investigation, nakakakita ng compelling reason at ebidensya na talagang sangkot ang Office of the President dito sa usapin ng flood control scandal, maybe that's the time we can talk about impeachment. Again, impeachment is a very political process. And at this point in time, the environment in the House of Representatives, hindi ako sure at alam ko hindi uusad ang anumang pag-uusap ng impeachment against the President. So para po sa inyo, yung mga revelasyon ni Zaldico effectively renders the ICI compromised? Yes. Tulad ng binabanggit ko, may espasyo doon sa binabanggit. We cannot simply dismiss whatever former Representative Zaldico is saying. May weight yan. Ngayon gusto lang natin mapatibay yung binabanggit niya. And how can we do that? Balik siya sa Pilipinas, ilagay niya sa affidavit, panumpaan niya yung sinasabi niya at mag-provide siya ng pieces of evidence. Problema kasi ngayon, nasa social media lang yan, hindi pinanumpaan yan, hindi admissible before any courts yan. So kapag bumalik siya, yes. Tapos yung mga letrato, maaaring kahit ka viral or sensational yan sa social media, mata-technical lang si former Representative Zaldico. So what we are saying is, go back to the Philippines, go home, put under oath whatever you are saying, and then that's the time na po pwede nating ma-weigh. Kasi gusto ng minority members na magkaroon ng investigasyon at hayaan na ituro tayo ng ebidensya kung saan man. Huwag tayo matakot doon. Even if we are talking about the office of the President. Kapag napatunayan, batay sa mga pieces of evidence na meron, na talagang sangkot si Pangulong Bongbong Marcos, walang rason para hindi pag-usapan ng House of Representatives ang impeachment process against the President. But at this point in time, ang hirap kumilos. Turuin mo, halimbawa, sabihin natin, anyone can file any impeachment complaint against the President. Pero napaka-unsubstantive. Hindi mabigat o walang weight yung any impeachment complaint against the President. So mababasura. Diba? So hayaan na naman na magkakaroon uli ng isang taon. Diba? Batay na dun sa rules of impeachment. Pipili na po yata kayo kung presidente o vice-presidente ang pa-file ng impeachment. Pwede mo magsabay yun? Yun yung sinasabi natin eh. Pag sinabi natin lahat ng sangkot dapat managot, lahat yan, damay. From the Office of the President to the Office of the Vice President hanggang sa Senate, House of Representatives, and all involved. So, hindi dapat tayo mamili diyan. Kaya yan yung exactly pinatutungkulan natin. When we say lahat ng sangkot dapat managot, kung meron silang mga issue na kinakaharap at tinuturo ng ebidensya na dapat silang maging accountable, matapang pero natin hindi ba isang impeachment complaint lang ang maaaring umusad? So paano? You will end up
having to choose. Yes, yes. Kaya ngayon yung binabanggit ko eh. The impeachment process is a political process. So, tingnan natin kung papaano gugulong yan sa House of Representatives. Medyo mahirap po yan, ano? Okay, we talked about the ICI ngayon naman, yung Senate Blue Ribbon Committee. Si Senator Ping Lacson, ang chairman nito, ay sinabi na PBBM getting 25 billion out of the 100 billion insertions was absolutely untrue. Don't you think that's a premature judgment on the part of the senator na sinabi niya yun? Yes. Kaya nga sila nagkakaroon ng hearing eh, to find out what is true, what is not true. Ang problema, kapag may ganun ng binanggit si Senator Ping Lacson, and he is the chair of the Senate Blue Ribbon Committee, medyo problematic yun. Ang sinasabi natin, hayaan natin ang mga ebidensya na ituro tayo kung kanino man. Our responsibility as lawmakers, may it be senator or a member of the House of Representatives, ay gawin yung mandato natin magsilbi na checks and balance. So, medyo problematic kapag sinabi ng chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee na absolutely untrue. Paano kapag lumabas? Talagang may malakas na rason o malakas na ebidensya na itinuturo yung hand mismo ni Presidenteng Bongbong Marcos dito sa pinag-uusapan natin. So ano mangyayari sa kredibilidad ni Senator Ping Lacson? And what more about the credibility of the Senate Blue Ribbon Committee? Kaya may we ask the good senator, I know the good senator is doing his job at maganda naman ang kanyang intention to refrain from making such statements. Hayaan natin muna ang mga ebidensya na ituro tayo kung kanino man. At sa ngayon, sa pinag-uusapan natin, wala tayong pwedeng sabihin na hindi sangkot. Compromise nga all levels of bureaucracy. This is a political crisis. Diba? Lahat ng opisina. Sa popular thinking ng mga tao, kanino na tayo magsusumbong? Sino na magpapanagot? From Malacanang up to all offices. Sino nga ho ba doon sa ICI bill, ang tingin mo, dapat mag-imbestiga nito? I mean, if corruption is so deeply entrenched, paano yun? Yeah. Sino bubuo nung commission na yun? Doon sa ICI bills na meron tayo, bubuuin yan, syempre, 5 members. So, pero in as much as kamanggagawa party list is concerned, kasi pag nakasulat doon, the president will choose or will be nominating yung members of the ICI. Medyo problematic na yan. So this is one of the questions that I will be raising pag umabot na sa plenaryo yung ICI bill. Kasi kailangan malinaw yan eh. For us, dapat hindi presidente ang maglalagay ng tao dyan. Hindi rin dapat kung sino man sa both houses of Congress. Kung kinakailangan na magkaroon ng popular election para buuhin yung investigative body na yan, so be it. Hayaan natin ang mga tao mismo ang pumili ng mag-iimbestiga. Now, is it possible, logistically possible? Pag-uusapan natin dyan yung political will. Diba? Kung gusto talaga natin ng truly independent, truly talagang nagsasarili na komisyon, hayaan natin ang mamamayan, ang mga ordinaryong Pilipino, ang pumili ng mga mag-iimbestiga sa lahat ng levels ng bureaucracy. Pero again, sasabihin ng mga kasama, mga kabarokot, mga nasa gobyerno, mukhang imposible yan, walang funding. So, yung Mahal. proseso, paano pag-uusapan yan. So, kaya kailangan mapag-usapan yan at matilad-tilad yan, mautay-utay yan sa House of Representatives. And for sure, I will be raising these questions sa plenaryo. Mukhang may mga proposal na noon na yung Independent People's Commission, I think that's a bill over at the Senate, to be Yes. comprised of even mga civilians, no? Tas Yes. iba-ibang mga body, siguro mga abogado at iba pa. I guess we need alternatives for that, no? But certainly, you're right in calling this a political crisis dahil hindi na sigurado ang taong bayan sa napupunta.
Oo, Yan. no. Pero if we are seeing that Zaldico's statements have no legal weight, paano naman itong mga statements ni Yusek Bernardo? Siya ay nagbigay ng kanyang salaysay sa Office of the Ombudsman. It's a sworn statement identifying very, very senior palace officials using armored cars even to ferry the loot. I'm referring to Trigem Olayvar, Adrian Bersamin. Paano naman yun? Yan. O pwede nating magamit yan. Yung mga ganyang pronouncement, Yusek Bernardo statements under oath, o pwede nating magamit yan. At kung umaabot sa palasyo, ang mga accusations or allegations about the flood control scandal, edi all the more nga na kailangan i-subject ang presidente sa investigasyon. Yun ang binabanggit natin eh. Kasi no, ang hirap ngayon na okay, anong gagawin natin sa statement ng mga witnesses under oath? Si Presidente tinuturo na. And the only way to do that is for us either we will have an impeachment proceedings against the President or we subject the President to any investigation. Kasi nga wala namang nagpipigil eh. Walang nagbabawal na isubject ang Presidente sa any investigation. Immune lang siya from any suit. Immune lang siya from any criminal case. So, paano siya against him. iimbestigahan? Kailangan within the context of impeachment proceedings? It can be done through the context, within the context of impeachment proceedings, or yun nga yung binabanggit ko. Meron bang komisyon na kaya siyang ipatawag? Na kaya siyang i-subject sa investigation ng Pangulo? So, will we expect the ICI to do that? I don't think so. Okay. And yun nga, no, paano kung nag-name drop lamang itong dalawang nabanggit ko, si Trigem at si Adrian Bersamin. Ni-name drop yung pangalan ng presidente. And doesn't it also make, on the other hand, doesn't it make no sense na sinimulan ito ng presidente? Siya ang nag-udyok na tignan itong flood control corruption. At sinasabi ng ilan, kung siya talaga ay kumuha doon sa 100 billion insertions, bakit siya nag-veto sa dulo ng 100 billion worth? It does not follow naman eh. Kahit siya naman yung nag-umpisa ng investigation dito sa flood control anomaly, hindi naman nangangahulugan na hindi dapat siya tanungin. Take note, talagang napakalakas na ng galit ng mamamayan. Balikan lang natin yung context, no? Kasi laging pinagmamalaki ng administrasyon yung mga flood control programs. Biglang dumaan yung sunod-sunod na mga bagyo at napasinungalingan itong mga flood control program, mga projects na ito. So galit na yung taong bayan. So maybe to appease the anger of the Filipino people, ito na, binuksan na yung investigasyon na to at gumawa ng isang komisyon to investigate the flood control anomaly. So it's one way of appeasing the anger of the Filipino people. Now, with regard to the veto, okay, pwedeng gamitin yan. Sasabihin, binito nga eh. Pero pag tinignan natin yung unprogrammed appropriations, kung saan, other than the Department of Budget and Management and during the budget deliberations in the House of Representatives, sinabi nga yung mga allocations dito sa mga flood control project through the unprogrammed appropriations. So hindi pa rin lusot si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nasabihin may mga vinito siya dito sa 2025 GAA. Okay, what is the temperature now over in Congress when it comes to this coming February na maaari nang mag-initiate nga ng panibagong impeachment complaint against the Vice President? Meron pa ring fire ba yun? Is that gaining steam? And ang House Minority, nasaan kayo ngayon? Kasi kung ang Vice Presidente ay nadadawit sa corruption issue, pati na rin ang Presidente, meron bang, who should lead the nation? Yeah. Ang ganda ng tanong mo, Miss Gretchen, no? Kasi political crisis kahit kami, tanong din yan eh. Pero sa minority, Miss Gretchen, kasi, halimbawa, Akbayan, talagang isa sila sa mga actively nagpupush ng impeachment complaint against the Vice President. So, talagang ipupush pa rin nila yan. Even some of our colleagues in the minority. Ngayon, sa temperature,
patungkol sa any impeachment proceedings against anyone. I think hindi ganon very worry ang House members sa anumang mga pag-uusap ng impeachment proceedings. Take note, napakababa ng trust rating sa institusyon as a whole. So ayaw naman ng mga House members na gumawa ng kahit ano na makukompromiso yung kanilang mga image o kanilang mga posisyon. So kaya very worry yung mga House members sa pag-uusap tungkol diyan. But for us in the minority, gusto namin magkaroon ng investigasyon, gusto namin umusad tong mga kaso na to. It's just a matter of kung magpa-prioritize tayo, edi pag-usapan subject sa plenary action and plenary debate. Paano nga naman mag-initiate ng impeachment proceedings on corruption ang Kongreso na nababalot din? Exactly. Dito sa mga issue na ito ng corruption, Okay, and speaking of transparency and gaining back the trust, nag-release na ng SALN ang Pangulo, ang Vice Presidente, pati na rin ang Senado. Diyan sa House, meron na bang tumatakbong resolusyon? Kasi nung huli naming nakausap si Congressman Terry Ridon, ang sabi niya, ayaw daw niya mag-release nung kanya dahil baka daw magamit na rason na kapag nag-release na, may pauna na, baka hindi na mag-file na resolution for all to release their SALN. So anong update doon? You don't need a resolution for the House members to release their SALN. Nakasulat na sa batas yan na responsibilidad ng mga public officials mula sa pinakasimple hanggang pinakamataas na posisyon na i-release yung kanilang statement of assets, liabilities, and net worth. You don't need a resolution for that. And in fact, meron ng guidelines. Wala pa lang akong copy ng guidelines patungkol doon sa House na magre-release ng SALN ng mga House members. Pero they can do that. In as far as my knowledge is concerned, hindi ko alam kung may nadagdag na doon sa mga currently nag-release na ng SALN ng mga House members. Buti pa sa Senado nag-release na sila lahat. Sana all, pati sana sa House of Representatives. That is my appeal to my colleagues in the House of Representatives. Well, it is their prerogative naman if they will release the SALN. But anyone can ask for their copies of SALN in accordance with the pronouncements of the Ombudsman and in accordance with the rules governing the release of SALN. So anyone can just go to the Office of the Secretary General of the House of Representatives to ask for SALN ng House members. Nasasaklaw ba ang Kongreso ng Office of the Ombudsman? I mean, doon hihingin yung mga SALN? Well, siya ang ine-expect na maging custodian ng mga SALN. But if people would like to see the SALN of House members, they can go to the House because the Secretary General has the copies of the SALN and other pertinent documents ng mga House members. So kung ayaw nila sa Ombudsman, punta sila sa Secretary General ng House. Alam ko kasi yung Secretary General yun, kaya iba siyang kumbaga parang custodian. There are reports that House Speaker Boji D might be replaced by Congressman Ronaldo Puno. What are you hearing on this? Honestly, Miss Gretchen, nagulat na lang din kami ng minority members Kasi bigla na lang lumabas yung usapin na yan. So, we don't know. So, and again, leadership change in the House of Representatives is a majority problem. For me, whoever the speaker is, susukatin naman natin siya batay doon sa kanyang commitment at kanyang aksyon doon sa mga bills or legislative agenda na makikinabang ang mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Whoever the speaker is, wala akong problema. Again, that's a majority problem. Ako magiging minority pa rin ako. I will continue to fiscalize and push for labor-related legislative agenda. Pero doon sa alingas-ngas, umiikot yung alingas-ngas na yan na may pagpapalit, posibleng mapalitan si Speaker Boji D. Pero kami na caught off guard dyan. Ay, meron palang nag-uusap-usap na palitan ang speaker.
Oh, okay. Bilang panghulero, nasa ng Kamanggagawa party list? Will your party list and will you be there in the November 30 rallies? At nasaan kayo noong November 16 to 18? 16 to 17? Oo. Very consistent naman kasi ang Kamanggagawa. Lahat ng pagkilos ng mga tao, pag gusto nila na kumilos and call for accountability, susuportahan namin yan. Noong nakaraang big rallies, 16, 17, wala ako doon. Hindi ako nakapunta doon. But this November 30, pupunta uli ako. Luneta, People Power Monument, at lahat ng mga pagkilos, pwedeng puntahan. Ang message kasi natin ay yung kapangyarihan para maningil ay nasa kamay ng mga Pilipino. So regardless of your political color, your group, or ano man yung political conviction mo, pag ikaw ay nagpasya na kumilos at manawagan ng accountability, kasama nyo ang Kamanggagawa. But on November 30, kita-kits po tayo sa People Power Monument, kita-kits po tayo sa EDSA. Okay, that's 10 days from now, November 30. Yes. Maniningil ang taong bayan. Okay, maraming salamat Thank for you, Ms. weighing in Gretchen. on with us here at Morning Matters. You have Kamanggagawa Party Representative from the House Minority Bloc, Ellie San Fernando.